Maraming lalaki ang nagtatanong nito sa sarili nila sa katahimikan ng gabi. Bakit parang mas gusto ng mga babae yung lalaking parang walang pakialam? Bakit yung tahimik, chill, hindi naghahabol? Siya pa yung pinipili? At habang iniisip mo yan, may kirot sa dibdib mo. Dahil ikaw binigay mo na lahat. Ikaw yung nandyan lagi. Ikaw yung mabilis mag-reply. Ikaw yung consistent. Ikaw yung nag-effort. Pero sa huli, ikaw pa rin yung napag-iwanan. At dito nagsisimula ang kalituhan ng maraming lalaki. Dahil ang tinuro sa atin, kapag gusto mo ang babae, ipakita mo, iparamdam mo, ibigay mo lahat. Pero ang realidad, hindi lahat ng effort ay nagiging atraksyon. At hindi lahat ng pagmamahal ay nagdudulot ng respeto. Bago tayo magsimula, comment ka kung taga saan ka para naman mabati kita sa susunod kong video. Masakit aminin, pero maraming lalaki ang nasaktan hindi dahil hindi sila minahal, kundi dahil minahal nila ng sobra ang maling paraan. Minahal nila ang babae na parang siya ang sentro ng mundo. Ginawang oras, direksyon, emosyon at pagkatao. At sa bawat good morning na hindi sinagot, sa bawat scene na walang reply, sa bawat araw na ikaw ang nauuna, unti-unting nababawasan ang respeto mo sa sarili mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo alam kung saan ka nagkulang. At ang mas masakit, makikita mo siyang mas masaya sa lalaking hindi niya inuuna. Doon ka magsisimulang magtanong, ano bang meron siya na wala ako? Ang sagot diyan ay hindi pera, hindi itsura, hindi pick-up lines. Ang sagot ay attachment. Maraming lalaki ang hindi naghahabol ng babae, kundi naghahabol ng validation. Validation na, may halaga ako, may nagmamahal sa akin, hindi ako mag-isa. At kapag ang emosyon mo ay nakatali sa reaksyon ng babae, nagiging alipin ka ng bawat reply niya. Kapag masaya siya, masaya ka. Kapag malamig siya, gumuho ka. At ang lalaking, ganyan, kahit mabait, kahit sweet, hindi siya kaakit-akit. May isang prinsipyo sa stoicism na tahimik pero mabigat. Ang hindi kayang mabuhay ng mag-isa ay madaling alipinin ng emosyon ng iba. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi kung gaano siya magmahal, kundi kung kaya niyang manatiling buo kahit walang kapalit. Ang babaeng nakakaramdam nito, kahit hindi niya maipaliwanag, nararamdaman niya ang kaibahan, hindi dahil suplado ka, hindi dahil cold ka, kundi dahil hindi ka needy. At ang hindi needy, may aura ng kontrol, may aura ng tiwala sa sarili, may aura ng misteryo. Hindi ito laro, hindi ito manipulasyon, ito ay natural na psychology. Kapag ang isang lalaki ay parang kailangan ka, ang babae ay nakakaramdam ng pressure. Pero kapag ang isang lalaki ay parang buo ako, masaya ako, may direksyon ako, at kung gusto mo, welcome ka, may nangyayaring kakaiba sa loob ng babae. Naiiba ang dynamics, nawawala ang advantage niya, at doon nagsisimula ang curiosity. Unang dahilan, hindi sexy ang desperasyon. Ito ang hindi gustong marinig ng maraming lalaki. Pero kailangan mong tanggapin, hindi ka akit-akit ang desperado. Kapag sobrang available ka, wala ng mystery, wala ng thrill, wala ng challenge. Ang value ng isang bagay ay tumataas kapag hindi ito madaling makuha. Hindi ibig sabihin nito na magpaka-hard to get ka. Ibig sabihin lang nito, may sarili kang buhay kahit wala siya. Ikalawang dahilan, ang confidence ay hindi sumisigaw. Ang lalaking may tunay na confidence hindi kailangang ipakita kung gaano siya kagaling. Hindi siya naghahanap ng approval, hindi siya nagmamakaawa ng atensyon, hindi siya nag-o-overexplain ng halaga niya. At ramdam ng babae iyon, hindi sa salita, kundi sa presensya. Yung kalmadong energy, yung hindi nagmamadali, yung hindi takot mawalan. At doon nagsisimula ang attraction na tahimik pero malalim. Ikatlong dahilan, may direksyon ka. Ang lalaking may sariling direksyon ay hindi umiikot ang mundo sa isang babae. May goals siya, may pangarap siya, may ginagawa siya kahit wala siya. At sa kakaibang paraan, mas gusto ng babae na pumasok sa mundo ng lalaking ganito kaysa sa lalaking ginawa siyang mundo. Dahil ang mundo na may laman, mas masarap pasukin. Ikaapat na dahilan, emotional stability. Ang lalaking hindi desperado ay emotionally stable. Hindi siya natataranta sa scene. Hindi siya gumuho sa katahimikan. Hindi siya nagbabago ng ugali dahil lang sa mood ng babae. At ang kalmadong lalaking ito, nakakapang-akit. Dahil sa mundong puno ng emotional chaos, ang kalmadong presensya ay bihira. Kung narating mo ang puntong ito, malinaw na hindi ka lang basta naghahanap ng diskarte, naghahanap ka ng pag-unawa. At ngayon, pag-uusapan natin ang pinakaimportanteng bahagi, hindi kung bakit naa-attract ang babae sa lalaking hindi desperado, kundi paano mo ito isasabuhay ng totoo, hindi peke, hindi laro, at hindi manipulasyon.
Dahil ang pagiging hindi desperado ay hindi acting, hindi siya taktika, hindi siya pagpapanggap na wala kang pakialam. Ito ay resulta ng pagiging buo. Ano nga ba ang totoong ibig sabihin ng hindi desperado? Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila ang pagiging hindi desperado ay hindi na mag-reply, biglang maglaho, maging malamig, magpanggap na walang nararamdaman. Pero hindi iyon ang tunay na kahulugan. Ang lalaking hindi desperado ay hindi walang pakialam. May pakialam siya, pero hindi niya isinusugal ang sarili niya para lang mahalin. Hindi niya nilalagay ang babae sa pedestal. Hindi niya ginagawang Diyos ang atensyon. Hindi niya ginagawang sukatan ng halaga ang validation. At dahil doon, nagiging equal ang dynamics. Hindi mo siya kailangan para buuin ang sarili mo. Ito ang pinakamasakit pero pinakamahalagang katotohanan. Kung kailangan mo ang babae para maramdaman mong buo ka, automatic, bababa ang value mo sa paningin niya. Hindi dahil masama ka, kundi dahil ramdam niya na ikaw ang may mas malaking pangangailangan. At sa attraction, ang mas nangangailangan. Ang mas nawawalan ng power. Kapag alam mong buo ka kahit wala siya, doon ka nagiging kalmado. At ang kalmadong lalaki, yan ang lalaking hindi natitinag. Ngayon, paano mo ito isa sa buhay? Una, ayusin mo ang mindset mo. Tanungin mo ang sarili mo tuwing gusto mong mag-chat. Ginagawa ko ba ito dahil gusto ko siyang makilala o dahil gusto ko lang maramdaman na may pumapansin sa akin? Kung ang sagot ay validation, huminto ka muna. Hindi mo kailangang ipilit ang connection kapag ang pinanggagalingan mo ay takot. Ang takot ay hindi nagbubunga ng attraction, nagbubunga ito ng dependence. Pangalawa, ayusin mo ang buhay mo. Ito ang madalas ayaw gawin ng maraming lalaki, kaya mas pinipili nilang maghabol. Ayusin mo ang katawan mo, oras mo, routine mo, goals mo, disiplina mo, hindi para sa babae, para sa sarili mo. Ang lalaking may direksyon ay hindi naghahanap ng dahilan para bumangon. May misyon siya. At kapag may misyon ka, ang babae ay dagdag, hindi sentro. Pangatlo, matutong magbigay ng space. Ito ang counterintuitive pero epektibo. Hindi lahat ng connection ay pinapalakas ng presence. May mga connection na mas lumalalim sa katahimikan. Kapag hindi ka laging nandiyan, may pagkakataon siyang makaramdam ng curiosity, makaramdam ng miss, makaramdam ng kawalan, at doon nagsisimula ang investment mula sa kanya. Ang emotion mo ay responsibilidad mo. Ang lalaking hindi desperado ay hindi umaasa sa babae para kontrolin ang emosyon niya. Kung hindi siya nag-reply, okay. Kung hindi siya interesado, okay. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi ka nagugunaw ng sarili mo para sa isang tao. Ang lalaking marunong humawak ng emosyon ay lalaking may paninindigan. At ang paninindigan, yan ang pundasyon ng respeto. Sa simula, pwedeng ma-attract ang babae sa sweetness, sa effort, sa gestures. Pero ang long-term attraction ay nakabase sa respeto, consistency, emotional stability, direksyon, self-worth. Kapag palagi kang naghahabol, palagi kang nagbibigay, palagi kang nauuna, maaaring mahalin ka, pero hindi ka rerespetuhin. At ang attraction na walang respeto, hindi nagtatagal. May konsepto sa psychology na tinatawag na perceived value. Ibig sabihin, kung paano ka tinitingnan ng ibang tao ay kadalasang refleksyon ng kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Kung tingin mo sa sarili mo ay kulang, desperado, at nangangailangan, ramdam iyon. Pero kung alam mong buo ka, masaya ka, at fulfilled ka kahit wala siya, doon ka nagiging kaakit-akit. Hindi dahil nagmamataas ka, kundi dahil secured ka. Ang hindi paghabol ay anyo ng self-respect. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat mong habulin. Minsan, ang hindi paghabol ay mas malinaw na anyo ng self-respect. Hindi mo kailangang maging circus act para lang pansinin. Hindi mo kailangang magpaawa para lang piliin. Ang pagmamahal na kailangan mong ipaglaban kapalit ng dignity mo, hindi iyon pagmamahal, pagkapit iyon. Sa panahong halos lahat ay naghahabol, ang lalaking hindi naghahabol ang nagiging kakaiba. Sa mundong puno ng ingay, ang kalmadong presensya ang mas naaalala. Hindi dahil maingay ka, hindi dahil mapilit ka, kundi dahil buo ka. Ang pinaka-attractive na lalaki ay hindi yung nagmamakaawa ng pagmamahal. Ito ang lalaking marunong mahalin ang sarili niya kahit walang babae. Ang lalaking hindi desperado ay hindi dahil walang pakialam, kundi dahil may dignidad. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, handa ka ng hindi lang basta magmahal, kundi umunawa. Kung may natutunan ka, i-like mo ang video na to. I-share mo sa tropa mong sobrang needy na akala niya ang solusyon ay maghabol palalo. At kung gusto mong maging lalaking, hindi kailangan ng validation para mapansin, lalaking pinipili, hindi pinipilit, mag-subscribe ka. Tandaan mo bro, hindi sapat ang pogi, hindi sapat ang effort. Ang tunay mong lakas ay nasa isip, disiplina, at respeto mo sa sarili. At kapag nakuha mo yon, hindi mo na kailangang habulin ang tamang babae. Siya na mismo ang lalapit sa'yo.